Para po sa kabatiran ng mga nanonood, ano po ang pinaka-pilosopiya? Bakit po ang inyong party list ay naniniwala na maaring katawanin ng hindi pa senior citizen ang senior citizen? Kung bakit sinabi ninyo na maaari din silang maging tinig ng senior citizen kahit na hindi pa sila senior. Pwede pong pakipaliwanag po yun sapagkat merong iba't ibang argumento. Meron po kasing mga party list na sektor, di umano ang kanilang kinakatawan, pero they do not really belong to that sector. Where did you get the reasoning, the rationale, yung argumento na maaring katawanin ng non-seniors ang senior citizens? Yung, Go ahead, yung Attorney Henry. ideolohiya, bakit may isang kagaya ko na hindi pa senior, na nasa ang tinig ng senior citizen party list. Una, tingnan lang po natin ang ating mga tahanan, ang ating mga pamilya. Lahat po ng pamilya ay mayroong senior citizen. At maging lahat po tayo ay kumpala rin, ay darating sa golden age niya na napakaganda. Kaya yan kayamanan. Lahat po tayo ay patungo para maging senior citizen. So lahat po ay tunay na kabilang ng party list na ito. Hindi lamang po yung senior na aktual, kundi yung senior na magiging pa lang. Dahil kung ikaw ay alam mo na may pangangalaga ang gagawin ng gobyerno, kung ikaw ay magiging senior citizen na, ay ikaw ay may boses din na dapat madinig. Ngayon, kung ikaw ay may kapamilya na senior citizen, dapat ang boses mo ay madinig. Dahil lahat tayo ay nakakita araw-araw ng paghihirap at walang tugon sa pangangailangan ng senior citizen sa ating mga pamilya. Maging yung mayaman, mayroon ding hinaing. Lalong-lalo na po yung mahirap. Yan po ang ideolohiya namin dito. Ang tinig ng senior citizen party list. Dahil ang tinig, hindi lamang na matatanda, tinig ng kapamilya ng matatanda, anak ng matanda, kapatid ng matanda, yun po'y pinag-iisa natin upang dinggin. Dahil sa ang tinig ng senior citizen party list, sa aming pong ideolohiya, ay amin pong didinggin ang lahat ng tinig na ito para ang tinig ng lahat ay maging isang tinig lamang, maging isang boses na isinisigaw yung kapakanan na sasaklaw sa ating lahat. Hindi lamang habang ikay bata dahil pag sa tanda mo, sigurado kang makakamtan mo yung pinaghirapan mong buhay na pagserbisyo sa bayan. Yeah, very well said. At dapat naman, yung mas bata sa amin ang makikipaglaban para sa amin. Kasi alam nga naman, tanda-tanda na namin. Pagdating ng panahon, halimbawa, yung mga auntie ko, 80, 90, sila pa ba naman makikipaglaban sa Kongreso para sa atin, hindi ba? So we should all welcome younger people who will really fight for our rights and welfare, senior citizen.